So eto mga sangkay, malaking pasabog po ito ng Malacanang ngayon. Nagsalita na po mga sangkay kung ano po ang posisyon ngayon ni PBBM. Tutuluyan na ba si VP Sara? May approval na ba sa kanya na ilaglag ito at matanggal sa pwesto? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Alright guys, magandang oras po sa lahat ng mga nanonood ngayon. Eto, pag-usapan po natin mga sangkay itong tungkol kay Vice President Sara Duterte. Kasi ang presidente ng Pilipinas ngayon, nagsalita na po tungkol dyan. Mayroon pong mahalagang pasabog ngayon na dapat po ninyo malaman. No? Ito po ay ating pag-uusapan. Bago tayo magsimula, no? Paki-subscribe. Yung ating YouTube channel, tayo po ay 1.4 million subscribers na. So sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, ano pang hinihintay nyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba ng video na to. I-click nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Alright? Nagkakaintindihan ba tayo mga sangkay? Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, follow nyo po yung ating Facebook page. Shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay. At eto na nga po, tingnan po natin ang balitang ito. Ngayon kasi, meron pong pasabog yung Malacanang. Tutuluyan nga ba ni PBBM si VP Sara? Alam po natin mga sangkay, yung naunang pahayag ng presidente ng Pilipinas, talagang ayaw po niya na ma-impeach si VP Sara. Di ba nga po, mayroon pang nag-leak na message. Naiwan ko paano nag-leak yun. Medyo nadismaya nga po doon si PBBM mga sangkay kasi wala nag-leak na po yung message niya na ang pakiusap niya, wag na wag po ninyong tutuluyan si VP Sara. Wag niyong i-impeach. Biruin niyo mga sangkay, sa kabila po nun ng sa kabila po ng nakikita po natin na pambabalahura sa pangalan ni PBBM, binabanat-banatan, binabastos, mga sangkay. Kung tawag-tawagin pong bangag, di ba? Pero, talagang mabait. Wala po tayong magawa dyan. Marami nga po mga Marcos loyalist. Minsan nahihinis na po sila kay PBBM. Kasi sinasabi po nila, ano ba naman tong presidente natin? Dapat mag-reply na siya dun . So hindi, mga sangkay, wala pong reply si PBBM na masama. Eto, tingnan po natin. President Bongbong Marcos kontra pa rin sa impeachment ni VP Sara Duterte. Ayon po ito sa Malacanang. Ito po yung pasabog ngayon, mga sangkay. Kawawa tayo nito mga sangkay. Yung mga kawawa nito, yung mga nag-aasam na ma-impeach si VP Sara. Sigurado mga sangkay kasi marami po ako nakikita, may mga influencer pa nga . Ako, ang posisyon ko dito, kagaya ng posisyon ni PBBM. Kung ano yung desisyon niya, ito rin po yung nakikita kong tama. Huwag nang magpa-impeach kasi ang mangyayari dyan, gulo. Di ba? Magkakagulo yan, mga sangkay. Baka maglaban-laban. Siyempre, may mga supporters si VP Sara. May mga supporters din si PBBM. Parehas yung dalawa, mga panatiko yan, mga sangkay. Talagang magbabanggaan . Buti sana kung katulad lang natin dito na tayo po ay neutral. Nanonood lamang po tayo sa mga bangayan ng mga to. O, di ba? Well, tayo naman, pro-government po tayo. Sumusuporta po tayo kay PBBM. Yun nga po yung posisyon natin dyan. Magkabati na lamang po sila. Yun po yun, mga sangkay, para hindi na po lumala yung situation. Tuloy natin. Tingnan po natin ang balitang to. Hindi pa rin nagbabago ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na tutul siya sa pagpapatalsik kay VP Sara. Okay, hindi pa rin nagbabago ang posisyon. Tutol pa rin daw po sa pagpapa-impeach kay VP Sara. Nakita din naman po natin, mga sangkay, kung sino yung mga nagpapa-impeach. Di ba nga po yung mga nasa likod ng impeachment complaint, mga kamakaliwang grupo. Ito po yung mga makatutol, di ba? Makatutol block. Yun po yung tawag ko sa kanila . Wala mga sangkay. Yun po yung desisyon ni PBBM. Talagang pinagdidiinan niya po dito na hindi nagbago ang kanyang posisyon. Actually, kahit po yung sa ICC, di ba? Sabi po ni PBBM nakaraan, sinabi ko na noon ito at sasabihin ko ulit ngayon. Mananatili ang posisyon ko, ayaw kong papasukin yung ICC. Di ba? Ganyang kabait, mga sangay, biruin nyo. Bugbog sarado na po itong Pangulo natin ng mga paninira mula po sa kabila. Pero mga sangkay, hindi pa rin po nagsasalita ng masamang tinapay laban kay VP Sara.
Di ba? Pero desidido ang ilang kongresista na isulong ang impeachment. Alam po natin yan kung sino mga kongresista yan. Magpapa-impeach. Yung mga ano dyan, yung mga anay na mga kongresista. Nasa frontline na balitang yan, si Marian Enriquez. Kasunod ng malawakang peace rally kahapon ng Iglesia ni Cristo bilang suporta sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na aksaya lang sa oras ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Muling iginit ni Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi nagbabago ang ganyang posisyon ni PBBM. Oh, hindi nagbabago. Kahit nga po yung sa ICC, di ba? Hindi rin po nagbabago yung posisyon ni PBBM. Same. Ganun pa din. Ayaw niya ipa-impeach si VP Sara. Ayaw niya papasukin yung ICC. Aba. Eto masasabihin na naman po dyan ng mga DDS na mga bulok yung pag-iisip. Nasabihin na naman po nila, wala, takot lang talaga si Bongbong Marcos, takot lang talaga si Bangag. Ganun po kababaw yung utak nila. Diyos mio, Marimar. Takot. Tapos kapag tinuluyan, iiyak. Anak kayo ng... Kapag tinuluyan ni PBBM, sasabihin, sinusupil kami. Daig pa yung tatay niya. Kapag ka hindi naman pinatulan at ayaw ni PBBM, pinagtatanggol nga po niya dito si Sara, di ba? Ang bihira, pinagtatanggol ni PBBM si Sara. Ano nangyari to? Ikaw na yung sinisiraan. Ikaw na yung binabakbakan. Ikaw na yung kinukontra lagi-lagi, araw-araw, mga sangkay. Pero, wala pa rin. Hindi pa rin po nagbabago yung posisyon. Buti nga, hindi ako yung presidente. Kung ako yung presidente, sige, tuluyan nyo na yan. Ingay-ingay niyan, di ba? Kung ako yung presidente, kaya nga lang, hindi naman ako yung presidente. Di ba? Pero ako, mga sangkay, gusto ko talaga dito makita, magkaayos-ayos na. Ayos-ayos na. Kasi, walang mangyayari sa ating bansa kung ganito po tayo, di ba? Away dito, away doon. Kita mo, nag-aaway ngayon, mga politiko. Pero, behind the scene, or maliban po sa kunwari sa mga aktor, 'di ba? Maliban po sa kanila mga sinusuportahan aktor o politiko. Yung mga supporter nagkakarambola, mga sangkay, nagbabakbakan, nagsisiraan. Iba nga, pati pamilya nadadamay na, mga sangkay. 'Di ba? Ganyan po kadumi yung politika sa ating bansa. Sa kabila niyan, matigas din ang ilang kongresista na desididong isulong ang impeachment. Katunayan, inaayos na raw ang ika-4 na impeachment complaint laban sa bise. I think they're drafting it already. Inaasahan daw na ito ang resolution na may 1/3 na boto ng mga kongresista. 1/3? Dami nun Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, mas mabilis na proseso ito kung saan 103 na pirma lang ang kailangan at maaari na itong ipasa agad sa Senado na tatayong impeachment court. Nako. Yan ang abangan natin. Ngayon pa naman, mga sangkay, mag-i-election, di ba? Papasok na sa campaign season. So, kaya pa bang ihabol sa oras yan? It can be done in 1 whole day or 2 days. Kung sakaling ang ihain ang ika-4 na impeachment complaint na may pirma ng 103 na kongresista, 103 lang yung pang-4 na impeachment complaint. Kapag may pirma, 103 na mga kongresista, tapos ang laban, aakyat na po ata sa Senado, no? Kung hindi po, if I'm not mistaken, or dito po muna sa Congress, then akyat po sa Senado. mababasura na ang naunang 3 reklamo. Dagdag pa ni Velasco, 10 hanggang 12 kongresista ang nagpahayag na magsusulong nito mula sa mayorya at minorya. Posibleng hanggang sa susunod na linggo niya na lang pagbibigyan ang pagpapasa ng mga ito. Hanggang next week, mga sangkay. So I think next week will be a fair time for them to decide. Then I may be forced to transmit whatever complaints that I have received to the Speaker by next week. Ang ilang liderato naman ng mayorya wala raw alam sa ika-4 na impeachment complaint. We never talked about the 4th impeachment. We actually haven't talked about the impeachment complaints yet, no? I have to read it first. Kung mayroon mang ganun. As a part of the majority, wala pa naman po. Hindi naman natitinag ang Eto po, mga sangkay, yung mga pasaway. Makabayan Block kahit nababag Alam nyo, mga sangkay, pag nakikita ko yung mukha nila,
sorry pero minsan naiinis po talaga ako. Galan sila sa aksyon ng Kamara at kahit pa maraming lumahok sa peace rally kahapon. Kung meron man daw ika-4 na impeachment complaint, sigurado raw na pipirma sila rito. Oo, endorse namin yan lahat ng mga Makatutol, Marami pong issue sa buhay itong mga to, Ewan ko ba, ba't nandyan pa rin yung mga yan? pagkakataon na pwedeng ma-impeach o mga way na pwedeng ma-impeach si Sara Duterte ay gagawin namin. Hanggang unang linggo na lang ng Pebrero ang sesyon bago muling mag-break ang Kongreso para sa pangangampanya. Magbabalik sila sa Hunyo na. Kaya tanong Tagal pa, mga sangkay. ng marami, mayroong sapat na panahon Wala na, for me, wala nang sapat na panahon. Nagbabalita mula Okay guys, ano po ang inyong opinion tungkol po dito? Ayun nga po, naninilikado si VP Sara sa pang-4 na impeachment complaint. Kasabay po nito, pinagtatanggol pa rin po si VP Sara ni PBBM. Paano nangyayari ito? 'Di ba? Ayaw pa rin ipa-impeach. Ano po ang inyong komento tungkol dyan? I-comment nyo lamang po sa ibaba. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Naku, magaganda po yung topic natin dito patungkol sa mga nangyayari sa ating mundo related po sa Bible prophecy. So, kung gusto niyo pong matutunan yung mga ganitong klaseng kwento about sa Biblia at mga current events ngayon mula po sa mga propesya na nasa Bible, hanapin niyo po ito sa YouTube, Sangkay Revelation. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.